Mga kapuso, nagliparan ng mga instrumento at tambol sa rambulan na yan. Nangyari po yan sa Kalibo, Aklan, ilang araw bago ang Ati-Atihan Festival. Umulan ng tambol. Batay po sa investigasyon, nagpalakasan daw ng tugtog yung dalawang banda at nagkainitan, nagkapikunan. Ano ba sinasabi ng batas tungkol sa mga ganitong insidente? Tatalakayin po natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din sa'yo. Well, sabi ng Santo Niño, ayaw ko yan, di ba? Huwag kayong magulo. Yan, keep it It's solemn. not in the spirit. Attorney, kabila pa naman yung mga fiesta ngayon sa iba't ibang lugar. Kapag nagkakaroon ng mga ganitong kaguluhan, ano bang habol ng mga namimiestang halimbawa may nasaktan o madadamay sa mga kaguluhan tulad niyan? Well, depende nga, no? Kasi kung nagrambulan lamang at wala namang nasaktan talaga, pero natakot ang mga tao at nagkagulo na nga, lalo na kung ito ay dahil sa isang taong lasing. At mas malamang dahil nga sa lasing yan. Na siyang nanggugulo, maaaring magkaroon ng kaso for alarm and scandal sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code. Kung mas seryoso ang naging public disturbance, ito naman ay kaso na tinatawag na tumultuous disturbance or other disturbances of the public order sa ilalim ng Article 153. So actually, pareho itong mga krimen for creating a public disorder. Mas seryoso lamang yung gulo at ang penalty, of course, mas grabe. Mas magulo, mas grabe. Of course, kung hindi lamang gulo pero nagkaroon ng bugbugan, ang kaso, of course, ay posibleng kaso for physical injuries pa rin, whether it's serious or less serious or slight physical injuries. Yun ay malalaman pa natin kung sino-sino ba ang sumali sa bugbugan nito. Usually, dahil may CCTV naman or merong mga katulad nito, caught on siguro cellphone camera, makikita naman, matutunton kung sino ang gumawa ng krimen. Pero kung ito ay spontaneous na rambulan, kumbaga, na marami ang involved, meron actually tayong krimen sa Article 252 naman ng Revised Penal Code. Yung tinatawag na physical injuries in a tumultuous affray. Ito yung krimen na rambulan na more than 4 people ang involved at merong namatay o nasaktan, nagkaroon ng serious or less serious physical injuries. At hindi nga malaman kung sino, lahat ng merong ma-identify na may kagagawan, mapaparusahan silang lahat na mukhang nagbuhat ng kamay sa biktima. Pero, kung hindi naman masyadong serious ang injuries, actually walang penalty. Sinasabi siguro ng batas, kanya-kanya na lamang kayo. Parang sabi, pag sumali ka sa gulo, malamang dapat alam mo na masasaktan ka. Kaya kapag sumali ka pa dyan, bahala ka na yan. Sabi ng batas, pag-uuntugin ko kayo, bahala kayo dyan. Sabi din ng Santo Niño, can you imagine it's a religious event, actually? Ito, attorney, yung tanong nga dyan, sino may pananagutan sa mga ganitong klaseng kaguluhan? Anong maaaring kaharapin nila sa batas? Yung bang isang lasing na talagang siya yung, kumbaga, starter ng gulo? O lahat sila na nakisaw-saw doon, talaga may pananagutan? Siyempre lahat sila, basta sumunod sila, di ba? So sa isang banda, kung matutunton kung sino may sala, of course sila ang makakasuhan for the crimes na nabanggit natin. Kung ito ay simpleng alarm and scandal, halimbawa, aresto menor lamang, 1 buwan na kulong, pero may posibleng fine na 40,000 pesos. Pero pag mas seryoso ang public disturbance, aresto mayor medium to prison correctional minimum or kulong na 2 months and 1 day hanggang 2 years and 5 months. And a fine na hindi naman lalampas ng 200,000 pesos. Aba, pero pag malaki, pag napeg ng 200,000 yan, ako mabigat-bigat yan. Kaya wag na, hindi talaga magaling yung basagulero na yung ganyang mga aktibidades na yan. Keep it solemn. Kasi religious activity naman yan. Attorney Gabby, maraming salamat. Maraming salamat and happy fiesta sa lahat. Happy fiesta. Pit Senyor, viva!